Ilabas mo na ang itinatago mong yan, Marisol. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas ng pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Sa isang sulok, nakaupo si Marisol sa isang mababang silya. Maingat na tinatahi ang isang maliit na sapatos na yari sa telang cotton. 6 na buwan na ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan at bawat tusok ng karayom ay puno ng pag-asa at pagmamahal para sa anak na matagal nilang hinihintay ni Aris. Kanina pa sumasakit ang kanyang likod at namamagana ang kanyang mga paa sa pagluluto ng paboritong adobo ng kanyang asawa. Ngunit tiniis niya ang lahat para lamang sa isang ngiti ni Aris pag-uwi nito. Subalit ang munting kapayapaang yon ay agad na dinurog ng presensya ng kanyang biyenan. Nakatayo si Doña Imelda sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang hawak ang isang bakanting kahon ng alahas. Ang kahon na dapat ay naglalaman ng anghel ng umaga, ang pinakaimportanteng kwintas ng pamilya Magbanua. Mami, wala po akong kinukuha. Buong hapon po akong narito sa kusina para ihanda ang hapunan niyo. Mahinang sagot ni Marisol, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Maingat niyang inilapag ang tinatahing sapatos sa kanyang kandungan. Tila pinoprotektahan ang kanyang tiyan mula sa aura ng panganib na nagmumula sa matanda. Isang mapang-uyat na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Huwag mo akong mamami-mami, Marisol. Simula nang pumasok ka sa pamamahay na ito, alam kong ang pera lang namin ang habol mo. Isang mahirap na tagagawa ng burda, biglang naging asawa ng isang Magbanua? Napakagaling mong maglaro. Eksaktong bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok si Aris. Bakas sa kanyang mukha ang pagod mula sa opisina. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kanyang asawa, mabilis na sumalubong si Doña Imelda na may luha sa mga mata. Aris anak, tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Nawawala ang pamana ng iyong lola. Siya lang ang tanging tao na pumasok sa kwarto ko kaninang hapon para maghatid ng merienda. Sumbong ng matanda. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Napatingin si Aris kay Marisol. Sa halip na yakap ng pagbati, ang malamig na titig ng pagdududa ang bumati sa kanya. Marisol, totoo ba ito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Aris, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa yon. Magkakaanak na tayo, paano ko gagawin ang ganong bagay? Pagsusumamo ni Marisol, tumayo siya ng dahan-dahan, pilit na lumalapit sa asawa, ang kanyang kamay ay pilit na inaabot ang braso nito. Ngunit bago pa man siya makahawak, mabilis na humarang si Doña Imelda at marahas na tinabig ang kamay ni Marisol. Huwag mo siyang hawakan. Ang marurumi mong kamay ay hindi nararapat sa anak ko. Aminin mo na kung nasaan ang kwintas. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Doña Imelda ang tinatahing sapatos ni Marisol at walang awa itong itinapon sa basurahan. Ito ba? Ito ba ang inaatupag mo habang nagnanakaw ka sa amin? Basura! Katulad mo, ang lahat ng galing sa'yo ay basura. Doon na bumuhos ang luha ni Marisol. Ang maliit na sapatos na pinagpuyatan niya, ang simbolo ng kanyang pangarap bilang ina, ay naroon na sa gitna ng mga tirang pagkain. Sa sobrang sakit at desperasyon, sinubukan niyang abutin ang basurahan, ngunit muli siyang hinadlangan ng biyenan. Nagkaroon ng bahagyang tulakan. Aris, pigilan mo ang nanay mo. Nasasaktan ako. Sigaw ni Marisol. Tama na. Bulyaw ni Aris. Ngunit sa halip na ang ina ang pigilan, ang asawa ang kanyang naitulak palayo dahil sa lito at bugso ng galit. Marisol, sumusobra ka na. Bakit mo kailangang saktan si Mami? Hindi malakas ang tulak ni Aris, ngunit dahil sa bigat ng kanyang tiyan at sa dulas ng sahig na kaililinis lang, nawalan ng balanse si Marisol. Ang lahat ay tila bumagal. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Aris, ang lihim ng ngiti sa labi ni Doña Imelda, at ang malamig na semento na mabilis na lumalapit sa kanyang likuran.
Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa kanyang ibabang bahagi patungo sa kanyang buong katawan. Napasigaw siya, ngunit ang boses niya ay tila nalunod sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Aris, ang anak natin. Paniunggal ni Marisol, ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa laylayan ng pantalon ng asawa. Ngunit nang tiningnan niya ang kanyang binti, isang pulang likido ang dahan-dahang gumagapang sa malamig na sahig. Ang kulay ng dugo ay tila isang malupit na paalala ng kanyang naglalahong pangarap. Nanatiling nakatayo si Doña Imelda, walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Siguro ay mas mabuti na rin ito. Hindi kailangan ng pamilya magbanwa ng tagapagmana na may dugong magnanakaw. Habang unti-unting lumalabo ang paningin ni Marisol, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Paano nauwi sa ganito ang pagmamahal na buong tapang niyang ipinaglaban? Sa gitna ng matinding sakit at pagod, ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na hangin sa paligid at ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa kanya. Ito na ba ang wakas ng lahat? O simula ng isang alaala na habang buhay nilang dadalhin? Isang mabigat na tinig ang marahang nagsalita sa tabi niya. Marisol, wala na ang tibok. Hindi na natin nailigtas ang bata. Ang mga salitang yon mula sa doktor ay tila isang malupit na hatol ng kamatayan na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa loob ng puti at malamig na silid ng ospital, nakahiga si Marisol, namumutla at halos hindi makahinga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakahawak sa kanyang umuumbok na tiyan, ay ngayon ay nakadantay na lamang sa patag at walang buhay na bahagi ng kanyang katawan. Ramdam niya ang bawat tahi sa kanyang balat, bawat kirot ng operasyon, ngunit wala itong binatbat sa dambuhalang butas na naiwan sa kanyang puso. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata. Umaasang makikita niya si Aris sa kanyang tabi. Umaasa siyang hahawakan nito ang kanyang kamay at sasabihing, "Patawad Marisol, nandito na ako." Ngunit ang tanging nakita niya ay ang kanyang ama, si Peping, na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga balikat nito ay bagsak at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang makapal na sobrang kulay kape. Tay, nasaan si Aris? Nasaan ang asawa ko? Ang paos na tanong ni Marisol, ang bawat salita ay parang paglunok ng bubog. Humakbang palapit si Peping, ngunit sa halip na yakap ay isang pirasong papel ang inilapag nito sa ibabaw ng kumot. Marisol, anak, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Tapos na ang lahat. Sinabi ng mga magbanua, kung hindi tayo aalis ngayon din, itutuloy nila ang kaso laban sa'yo. Ang sabi ni Doña Imelda, ninakawan mo raw sila at ang stress na yon ang pumatay sa bata. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ano? Ako ang nanakawan, tay. Ninakaw nila ang anak ko. Itinulak ako ni Aris. Bakit ako ang nagmumukhang masama? Napayuko si Peping. Ang kanyang boses ay naging bulong na lamang ng isang taong tinalo ng sariling kahinaan. Binigyan nila ako ng pera, Marisol. Malaking halaga ito. Sapat na para mabayaran ang lahat ng utang ko sa sugal at para makapagsimula tayo sa probinsya. Pinapirma na kita sa mga papel habang tulog ka pa. Wala na kayong bisa ni Aris. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisol ang huling piraso ng kanyang pagkatao na gumuho. Ang kanyang sariling ama, ang tanging taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya, ay ipinagpalit ang kanyang dignidad at ang katarungan para sa kanyang apo sa ilang bungkus ng pera mula sa mga magbanua. Ang sobrang hawak ni Peping ay hindi lamang pera. Iyon ang presyo ng kanyang pagkatao na ibinenta sa mga taong pumatay sa kanyang pangarap. Ibinenta mo ako, tay?
Ang tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay wala ng emosyon. Patay na tulad ng kanyang anak. Ibinenta mo ang katarungan ng apo mo? Hindi sumagot si Peping. Sa halip, lumapit ang dalawang lalaking nakasuot ng barong, mga tauhan ni Doña Imelda. Walang pasintabi nilang binuhat si Marisol mula sa kama patungo sa isang wheelchair. Wala siyang lakas para lumaban. Ang kanyang katawan ay parang isang manikang basahan na nawalan ng laman. Inilabas siya sa likurang bahagi ng ospital, malayo sa mga mata ng mga tao, tila isang maruming sikreto na kailangang itago. Isinakay siya sa isang lumang van na amoy luma at maputik. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa bubong ng sasakyan, lumilikha ng isang nakakarinding ingay na sumasabay sa tahimik na pag-iyak ni Marisol. Matapos ang ilang oras na pagbiyahe sa gitna ng kadiliman, huminto ang van sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa hangganan ng probinsya. Binuksan ng mga tauhan ang pinto at pilit na ibinaba si Marisol kasama ang isang maliit na bag ng kanyang mga lumang gamit. Huwag ka nang babalik sa Manila, Marisol. Kapag nakita pa namin ang pagmumukha mo roon, sisiguraduhin naming sa kulungan ang tuloy mo. Ang banta ng isa sa mga lalaki bago mabilis na isinara ang pinto. Naiwan si Marisol sa gilid ng kalsada, nakasalampak sa putikan sa ilalim ng hagupit ng bagyo. Ang sariwang tahi sa kanyang tiyan ay tila kumikirot sa bawat patak ng malamig na ulan. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala na ang anak na dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong ulan at luha. Isang malakas na liwanag mula sa isang paparating na sasakyan ang tumama sa kanyang mga mata. Sa gitna ng paglabo ng kanyang paningin at ang panghihina ng kanyang katawan, nakita ni Marisol ang isang marangyang puting sasakyan na dahan-dahang humihinto sa kanyang harapan. Ang tunog ng makina ay unti-unting humina at ang pinto ay bumukas. Naglalabas ng isang bulto ng tao na may dalang payong. Sino ang darating para sa isang taong itinapon na ng mundo? Sa huling sandali, bago lamunin ng dilim ang kanyang malay, narinig ni Marisol ang isang boses. Isang boses na pamilyar, ngunit puno ng awtoridad at tapang na kailanman ay hindi niya tinaglay. Hanapin mo ang pulso niya. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Ang utos ng boses na yon. Habang ang kanyang kamay ay unti-unting bumibitaw sa basang lupa, isang huling tanong ang naglaro sa isipan ni Marisol. Ito na ba ang pagsundo sa kanya ng kamatayan? O ang simula ng isang pagbabagong hinding-hindi mapapatawad ng mga taong umapi sa kanya? Nagising si Marisol sa amoy ng lavender at sa pakiramdam ng malambot na kumot na bumabalot sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang maluwag at eleganteng kwarto na hindi niya pa nakikita kailanman. Ang dingding ay kulay cream, ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy at mula sa bintana ay tanaw ang isang hardin na pununo ng mga puting bulaklak. Ang lahat ay kabaligtaran ng putik, ulan at kadiliman ng huli niyang alaala. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang bahagyang kirot sa kanyang tiyan ang pumigil sa kanya. Doon, bumalik ang lahat. Ang pagtulak, ang dugo, ang ospital, ang pagtataksil ng kanyang ama. Napahawak siya sa kanyang tiyan na ngayon ay patag na at ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok na may dalang isang tray ng mainit na sabaw. Sa unang tingin, napahinto ang paghinga ni Marisol. Ang babae sa kanyang harapan ay tila isang salamin ng kanyang sarili. Magkamukhang magkamukha sila, mula sa hugis ng mata, sa tangos ng ilong, hanggang sa maliit na nunal sa gilid ng labi. Ngunit doon nagtatapos ang kanilang pagkakatulad. Ang babae ay nakasuot ng isang mamahaling itim na damit, ang kanyang buhok ay bagsak at perpekto ang gupit, at ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kumpiyansa. Sino ka?
Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay mahina pa rin. Ngumiti ang babae. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Solen. At sa tingin ko, matagal na tayong dapat magkakilala. Kapatid. Sa sumunod na mga araw, ikinuwento ni Solen ang lahat. Sila ay kambal na ipinanganak sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Dahil sa hirap ng buhay, ipinaampon si Solen sa isang mayamang mag-asawang Singaporean na hindi magkaanak, habang si Marisol ay naiwan sa kanilang tunay na mga magulang. Lumaki si Solen sa yaman at kapangyarihan, at nang mamatay ang kanyang mga umampon, siya na ang nagmana ng kanilang malaking kumpanya ng shipping. Ilang taon na niyang hinahanap ang kanyang nawawalang kapatid, at sa tulong ng isang private investigator, natagpuan niya si Marisol sa pinakamadilim na kabanata ng buhay nito. Hindi ka na babalik sa putikan na yon, Marisol. Ang matigas na sabi ni Solen isang hapon habang nagkakape sila sa hardin. Pero hindi sapat na magtago ka lang dito. Ang ginawa nila sa'yo, sa pamangkin ko, hindi pwedeng hindi nila pagbayaran. At doon nagsimula ang 5 taong pagbabago. Ang unang taon ay ginugol sa pagpapagaling. Dinala ni Solen ang pinakamagagaling na doktor para alagaan ang pisikal na sugat ni Marisol. Ngunit ang pinakamahirap gamutin ay ang sugat sa kanyang puso. Gabi-gabi, binabangungot siya. Paulit-ulit na naririnig ang iyak ng isang sanggol na hindi niya kailanman nakarga. Sa mga gabing iyon, si Solen ang nanatili sa kanyang tabi, hindi nagsasalita. Ngunit ang presensya nito ay sapat na. Nang maghilom na ang mga sugat, sinimulan ni Solen ang pagsasanay. Tinuruan niya si Marisol kung paano maglakad na may taas noo, kung paano tumingin sa mata ng kausap nang walang takot, kung paano ngumiti nang hindi nagpapakita ng tunay na emosyon. Tinuruan niya itong magsalita ng Ingles at Mandarin, kumain gamit ang tamang kubyertos, at intindihin ang takbo ng stock market. Mula sa pagiging isang simpleng babaeng taga-Burda, ang mga kamay ni Marisol na dati ay sanay lang sa karayom at sinulid ay natutong humawak ng pluma para pumirma ng mga milyon-milyong kontrata. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko ay natutong mag-analisa ng mga business proposal. Ang kanyang puso na dating puno ng pag-ibig ay dahan-dahang binakuran ng yelo. Ang sakit ay hindi nawala. Nag-iba lang ito ng anyo. Naging panggatong ito sa kanyang determinasyon. Bawat libro na binabasa niya, bawat bagong lengguwahe na natututunan niya, ay isang hakbang palayo sa Marisol na inaapi at isang hakbang palapit sa paghihiganti. Isang gabi, 5 taon pagkatapos ng kanyang pagkakaligtas, tumayo si Marisol sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Nakasuot siya ng isang kulay dugong power suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang labi ay pininturahan ng matingkad na pula. Tinitigan niya ang babae sa salamin, isang babaeng matalino, makapangyarihan at mapanganib. Wala na ang bakas ng takot, wala na ang bakas ng pagmamakaawa. Inangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang malamig na salamin. Hindi na niya kilala ang taong nakikita niya. Ang babaeng naroon ay isang estranghero na may mga matang nakakita na ng impyerno at bumalik. Isang pamilyar na kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiyak. Itinikom niya ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa laman. At sa kanyang isipan, isang pangako ang binitiwan niya. Patay na si Marisol. Pinatay siya ng pamilya Magbanua 5 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng nasa harap ko ngayon. Ako. Ako na si Solen. At babalik ako para singilin ang kanilang utang na dugo. Ang pagbabalik sa Maynila ay hindi isang pag-uwi, kundi isang pagsalakay. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang masilayan ang nagtataasang mga gusali ng lungsod, mga gusaling tila mga dambuhalang haligi ng isang kulungan na minsan ay kumitil sa kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon,
habang ang sinasakyan niyang itim na Mercedes-Benz ay marahang humihinto sa harap ng Magbanua Tower. Wala nang takot sa kanyang puso. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang perpektong binalak na paghihiganti. Ang makintab na pinto ng sasakyan ay binuksan para sa kanya ng isang nakaunipormeng chauffeur. Dahan-dahan siyang bumaba, ang kanyang mga takong ay lumikha ng isang matalim at may awtoridad na tunog sa sementadong daanan. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. At ang tanging palamuti sa kanyang leeg ay isang maliit na diamond pendant na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang mukha ay natatabingan ng malalaking itim na salamin, nagtatago sa anumang emosyon na maaaring makita sa kanyang mga mata. Pagpasok niya sa lobby, ang lahat ng ingay ay tila humina. Ang mga empleyado na nagmamadaling naglalakad ay napahinto upang tingnan ang babaeng naglalakad na tila pag-aari niya ang buong gusali. Walang nangiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang magbigay ng isang mensahe. Hindi siya narito para makipagkaibigan. Sumakay siya sa private elevator patungo sa pinakatuktok na palapag kung saan naroon ang boardroom. Sa bawat pag-angat ng elevator, nararamdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, ngunit hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik. Matapos ang 5 taon ng paghahanda, ito na ang araw. Ang araw na muli niyang haharapin ang mga taong sumira sa kanya. Huminga ka ng malalim, Marisol. Hindi ka na si Marisol. Ikaw si Solen. Paalala niya sa kanyang sarili. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang sekretarya ang agad na sumalubong sa kanya. "Good morning, Miss Cruz. This way, please. They are waiting for you." Tumango lang siya at sumunod. Nang buksan ang malaking pinto na gawa sa kahoy, ang lahat ng mga mata sa loob ng boardroom ay napunta sa kanya. At doon, sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang 2 multo ng kanyang nakaraan. Si Doña Imelda Magbanua at si Aris Magbanua. Si Doña Imelda ay tumanda na. May mga kulubot na sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang pagiging arogante nito ay hindi nabawasan. Ngunit nang makita siya nito, ang ekspresyon ng matanda ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Tila siya nakakita ng isang multo. Si Aris naman ay mas lalong pumayat. May bakas ng kalungkutan at pagod sa kanyang mukha. Nang mapatingin ito sa kanya, ang hawak nitong ballpen ay biglang nahulog mula sa kanyang kamay. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Walang emosyon na naglakad si Marisol palapit sa mesa at umupo sa bakanting silya sa kabilang dulo, direktang kaharap nila. Tinanggal niya ang kanyang salamin at ipinatong ito sa mesa. "Good morning," bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado at parang hiwa ng yelo. "I am Solen Cruz. I believe you were expecting me." Ang pangalang Solen Cruz ay umalingaw-ngaw sa silid. Si Doña Imelda ang unang nakabawi ng lakas ng loob, pilit na ibinabalik ang kanyang kompostura. "Miss Cruz, you look oddly familiar. Have we met before?" Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Marisol. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "I don't think so, Mrs. Magbanua. My face has been on a few business magazines lately. Perhaps you saw me there. Now, shall we discuss why your company is on the verge of bankruptcy?" Ang direktang pag-atake ay tila isang sampal sa mukha ni Doña Imelda. Sa loob ng 2 oras, si Marisol, bilang si Solen, ang may kontrol sa buong pag-uusap. Inilatag niya ang mga numero, ang mga pagkakamali sa pamamalakad ng kumpanya at ang mga solusyon na siya lang ang makakapagbigay. Ang mga Magbanua, na dati ay makapangyarihan, ay ngayon ay mga nagmamakaawang bata sa harap ng isang bilyonaryong investor. Nang matapos ang pulong, tumayo na si Marisol. "I will think about your proposal. My assistant will contact you."
Paalis na sana siya nang biglang tumayo si Aris at mabilis na humabol sa kanya. "Miss Cruz, wait!" Huminto si Marisol ngunit hindi lumingon. I just want to say, it is an honor to finally meet you. We are truly grateful for this opportunity. Sabi ni Aris, ang kanyang boses ay nanginginig. Inilahad niya ang kanyang kamay. Dahan-dahang humarap si Marisol. Tinitigan niya ang kamay na nakalahad sa kanyang harapan. Ang parehong kamay na minsan ay humaplos sa kanyang mukha. At ang parehong kamay na nagtulak sa kanya patungo sa trahedya. Sa loob ng 1 segundo, nag-alinlangan siya. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang maskara ng pagiging si Solen. Tinanggap niya ang kamay ni Aris. Naramdaman niya ang lamig at bahagyang panginginig ng palad nito. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Aris ang halos magpaguho sa kanyang depensa. Dinala ni Aris ang kanyang kamay sa mga labi nito at marahang hinalikan. Isang magalang na kilos para sa isang importanteng bisita. Hindi kumurap si Marisol. Pinanatili niya ang kanyang malamig na tingin kay Aris na nakatingala na ngayon sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at isang kakaibang paghanga. Sa labas, siya ay isang estatwang hindi natitinag. Ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw. Ang mga labing iyon, ang parehong labi na nagsabing mahal ako bago ako itulak sa impyerno. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Aris. Walang anumang salita. Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglakad. Ang tunog ng kanyang mga takong ay ang tanging ingay sa nananahimik na silid. Naiwan si Aris na nakatayo, tulala, at hindi alam. Nakaharap na niya ang asawang matagal na niyang inakalang patay na. Sa sumunod na linggo, ginamit ni Marisol ang kanyang kapangyarihan bilang si Solen para dahan-dahang pasukin ang mundo ni Aris. Nagpanggap siyang interesado sa mga personal na aspeto ng negosyo, dahilan para magkaroon sila ng maraming pag-uusap na hindi lang tungkol sa trabaho. Isang gabi, sa isang mamahaling restaurant na may tanawin ng buong syudad, tinanggap niya ang imbitasyon ni Aris para sa isang business dinner. Ang buong paligid ay pino at tahimik. Ang marahang tunog ng piano, ang tanging maririnig, maliban sa kanilang mga boses. Para kay Marisol, ang bawat segundo na kasama si Aris ay isang pagsubok. Bawat pagngiti niya ay may nakatagong patalim, at bawat pagtango niya ay isang maingat na kalkulasyon. You know, Miss Cruz, pagsisimula ni Aris habang umiinom ng alak, I've never met anyone quite like you. You're brilliant, but you're also mysterious. Parang may dinadala kang bigat na hindi nakikita ng iba. Itinaas ni Marisol ang kanyang kopita ng wine. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa manipis na tangkay nito. We all have our ghosts, Mr. Magbanua. Some are just better at hiding them. Ang mga salitang yun ay tila tumagos kay Aris. Bigla itong natahimik at napatingin sa malayo, sa mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ghosts? I know a lot about those. Ito na ang pagkakataon ni Marisol. Really? You seem to have a perfect life, a powerful family, a successful business. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Aris. It's all a facade, Solen. Can I call you Solen? Tumango lang si Marisol. Pinapanatili ang kanyang malamig na ekspresyon habang sa loob-loob niya ay nag-aapoy na ang galit. I was married once. Pag-amin ni Aris, ang kanyang boses ay bahagyang naging garalgal. She was the kindest person I knew. Simple lang siya, malayo sa mundong ito. Pero wala na siya. Napahigpit ang hawak ni Marisol sa kanyang kopita. Ramdam niya ang paglamig ng kanyang dugo. What happened? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sariling boses para hindi ito manginig. Yumuko si Aris, iniiwasan ang kanyang tingin. It was an accident. Isang malagim na aksidente sa bahay. We lost her and our baby. Aksidente.
Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Marisol. Isang salita na ginamit para takpan ng isang kasalanan, isang kasinungalingan, para linisin ang kanilang maduming konsensya. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang tiyan, ang multo ng sakit na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas. Hindi na niya kaya. "Excuse me for a moment," sabi niya. "Sabay tayo. I just need to use the powder room." Nang makarating siya sa banyo, agad niyang isinara at nilock ang pinto. Sumandal siya sa malamig na pader habang pilit niyang pinipigilan ang hikbing gustong kumawala. Nang tumingin siya sa salamin, ang nakita niya ay ang mukha ni Solen. Malakas, maayos, tila walang bakas ng panghihina. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, naroon pa rin ang tunay niyang sarili, si Marisol, na puno ng sakit at mga luhang pilit niyang itinatago. Sinungaling. Bulong ng kanyang isip. Tinawag mong aksidente ang nangyari, kahit alam mong may malaking pagkakamali kang hindi matanggap. Tahimik siyang nakatitig sa sarili sa salamin, habang unti-unting bumibigat ang konsensyang matagal na niyang sinusubukang takasan. Binuksan niya ang gripo at paulit-ulit na winisikan ng malamig na tubig ang kanyang mukha. Pilit na pinapawi ang nag-aapoy na galit at sakit. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mukha at muling isinuot ang maskara ni Solen Cruz. Pagbalik niya sa lamesa, nakita niyang abala si Aris sa pagkuha ng kanyang wallet para bayaran ang bill. Ngunit sa pagmamadali, nahulog ito mula sa kanyang kamay at bumukas sa sahig. Nagkalat ang ilang credit card at resibo. "I'm sorry, ang clumsy ko," sabi ni Aris habang mabilis na pinupulot ang mga gamit. Lumuhod si Marisol para tulungan siya. At habang inaabot niya ang isang business card, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa isang maliit na bulsa ng wallet na may plastic na bintana, nakasiksik ang isang kupas na litrato. Isang litrato niya. Si Marisol, nung mga panahong simple pa ang lahat. Nakangiti siya sa kamera, ang kanyang buhok ay nakatirintas lang, at sa kanyang mga mata ay mababasa ang purong pagmamahal at pag-asa. Kinuha ni Aris ang litrato mula sa kanyang paningin at mabilis na isinara ang wallet. "Mga luma na yan," sabi nito. Pilit na tumatawa para itago ang pagkailang. Hindi umimik si Marisol. Tumayo siya at umayos ng upo, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Matapos ang lahat ng kasinungalingan, matapos ang aksidente na kanyang ikinuwento, bakit naroon pa rin sa pitaka niya ang larawan ng babaeng sinira niya? "Bakit, Aris? Bakit naririyan pa rin ako?" Ang litratong yon sa pitaka ni Aris ay naging isang tinik sa isipan ni Marisol. Isang munting piraso ng nakaraan na sumisira sa perpektong pader ng galit na kanyang itinayo sa loob ng 5 taon. Kung galit lang talaga ang nararamdaman nito, bakit niya itinatago ang alaala ng babaeng winasak niya? Ang tanong na, bakit ay paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Isang misteryong mas malalim pa kaysa sa simpleng paghihiganti. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa pinagmulan ng lahat ng sakit, ang mansyon ng mga magbanwa. Gamit ang kanyang impluwensya bilang si Solen, nag-set siya ng isang pulong sa mansyon mismo. Ang dahilan, isang site inspection para sa isang posibleng joint venture, isang plano na gawing isang luxury heritage hotel ang lumang bahagi ng bahay. Ito ang perpektong dahilan para malibot niya ang bawat sulok ng kanyang dating kulungan nang hindi kahina-hinala. Pagpasok niya muli sa malaking pinto na gawa sa Nara, ang pamilyar na amoy ng floor wax at mamahaling pabango ni Doña Imelda ay sumalubong sa kanya. Tila walang nagbago. Nakatayo pa rin doon ang grandiosong hagdanan kung saan siya nahulog. Ang bawat baitang ay isang paalala ng kanyang trahedya. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha habang ipinapakita sa kanya ni Aris at ni Doña Imelda ang mga engrandeng sala at silid. "At ito naman ang aming kusina," sabi ni Aris, binubuksan ang isang pinto.
Medyo luma na, pero dito inihahanda ang lahat ng pagkain ng pamilya. Dito na kumabog ng malakas ang dibdib ni Marisol, ang kusina. Ang lugar kung saan siya huling nangarap bago ang lahat ay maging isang bangungot. Iwan niyo muna ako rito sandali. Utos niya sa malamig na boses. I need to check the structural integrity of the foundation. Go on, I'll catch up. Nagkatinginan ng mag-ina, ngunit sino sila para tumanggi sa isang bilyonaryong investor? Sumunod sila, iniwan si Marisol na mag-isa. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang lahat ay pamilyar. Ang marmol na countertop, ang malaking kalan, ang bintana kung saan tanawang hardin. At sa isang sulok, nakatalikod, ay isang matandang babae na naghihiwa ng mga gulay. Ang kanyang mga balikat ay hukot na at ang kanyang mga galaw ay mabagal na. Si Yaya Loring, hindi na malaya ni Marisol na lumapit siya. Tinitigan niya ang likod ng matanda, ang babaeng palihim na nag-aabot sa kanya ng isang basong gatas tuwing gabi noong siya'y naglilihi. Dahil sa katahimikan, naramdaman siguro ni Yaya Loring ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon, handa nang magtanong. Ngunit nang makita nito ang mukha ni Marisol, ang hawak nitong kutsilyo ay biglang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa kusina. Nanginginig ang mga labi ng matanda. Ang kanyang mga mata, na puno ng gulat at takot, ay tila nakakita ng isang kaluluwang nagbalik. Ma'am! Solen! Bulong nito, ngunit ang pagbigkas sa pangalan ay halatang pilit. Tumingin si Marisol sa paligid para siguraduhing walang ibang tao. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Hinila siya ni Yaya Loring papasok sa maliit na pantry at isinara ang pinto. Diyos ko po. Ikaw nga, sabi ng matanda. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang mga mata. Akala namin, patay ka na, Marisol. Ang pagkarinig sa kanyang tunay na pangalan mula sa isang taong minsan ay naging kakampi niya ay tila isang malaking batong bumagsak sa kanyang dibdib. Yaya Loring, kailangan kong malaman ang totoo. Ang DNA test, totoo ba yon? Umiling si Yaya Loring. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Hindi anak, pekeng-peke iyon. Narinig ko mismo si Doña Imelda, nakausap ang doktor sa telepono. Ipinagawa niya iyon para maniwala si Sir Aris na hindi kanya ang bata. Kinagat ni Marisol ang kanyang labi upang pigilan ng isang hikbi. Ngunit hindi pa tapos si Yaya Loring. Humakbang ito palapit. Ang boses ay naging isang desperadong bulong. Pero hindi lang yon, Marisol. Ang pinakamasaklap sa lahat ay ang nangyari sa ospital. Anong nangyari sa ospital? Tanong ni Marisol. Nararamdaman ang paglamig ng kanyang buong katawan. Hinawakan ni Yaya Loring ang kanyang mga braso. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Ang pagkahulog mo, delikado yon, oo. Pero buhay pa ang bata nang idating kanila sa ospital. Malakas pa ang pintig ng puso niya. Narinig ko ang mga nurse na nag-uusap. Isang malamig na takot ang gumapang sa gulugod ni Marisol. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Yaya Loring sa kanyang mga mata at binitiwan ng isang katotohanang mas malupit pa sa kamatayan. Hindi nawala ang anak mo dahil sa pagkahulog, Marisol. Pinatay nila ang bata sa loob ng operating room. Sa sandaling iyon, ang sahig ay tila nawala sa paanan ni Marisol. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naging isang mahabang, nakabibinging katahimikan. Hindi ito aksidente, hindi ito trahedya. Ito ay isang pagpatay. Ang mga salita ni Yaya Loring ay parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa bawat ugat ni Marisol. Pinaparalisa ang kanyang kaluluwa. Pinatay nila ang bata. Ang katotohanan yon ay mas masahol pa sa lahat ng bangungot na kanyang pinagdaanan. Hindi na ito simpleng pagtataksil o kawalang katarungan. Ito ay isang kasuklam-suklam na krimen. Matapos ang pag-uusap nila sa pantry, halos hindi na alam ni Marisol kung paano niya naitago ang bagyo
sa kanyang kalooban. Natapos niya ang site inspection na may ngiti sa labi habang ang kanyang puso ay dinudurog. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse, doon lamang bumuhos ang lahat. Ibinato niya ang lahat ng babasaging bagay na kanyang mahawakan. Sumisigaw sa unan hanggang sa maubusan siya ng boses at luha. Ang paghihiganti ay hindi na sapat. Ang gusto niya ngayon ay katarungan. Naalala niya ang isang bagay na binanggit ni Yaya Loring bago sila maghiwalay. Sinabi nitong madalas bisitahin ni Doña Imelda, ang ama niyang si Peping, sa isang liblib na nursing home sa Laguna. Hindi para kumustahin, kundi para siguraduhing nananatili itong tahimik. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Marisol. Gamit ang resources ni Solen, mabilis niyang natunton ang St. Augustine Retirement Home. Hindi ito isang lugar ng pahinga para sa mga matatanda. Ito ay isang gusaling tila bilangguan, napapalibutan ng matataas na pader at may mga bakal na rehas sa mga bintana. Nagpanggap siyang isang social worker at madaling nakapasok. Ang amoy ng gamot at lungkot ang sumalubong sa kanya. Ang mga matatanda ay nakaupo sa mga wheelchair sa pasilyo. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Tila matagal nang sumuko sa pag-asa. Sa tulong ng isang nurse na kanyang sinuhulan, natagpuan niya ang kwarto ng kanyang ama. Ang nakita niya ay halos ikalugmok niya. Si Peping ay nakahiga sa isang lumang kama. Ang kanyang katawan ay payat na tila isang kalansay na nababalutan ng balat. May mga pasa sa kanyang mga braso at ang kanyang mga mata ay lubog na. Hindi na ito ang amang kinamulatan niya. Kahit pa man naging sugarol ito, ang nasa harap niya ay isang taong sinira ng takot at pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumapit. "Tay?" bulong niya. Dahan-dahang iminulat ni Peping ang kanyang mga mata. Sa una, malabo ang kanyang paningin. Ngunit nang makilala niya ang mukha ng anak, isang kislap ng buhay ang bumalik sa kanyang mga mata. Kasunod ng isang rumaragasang agos ng luha. "Marisol, anak, patawarin mo ako." Ang garalgal na sabi nito. Pilit na inaabot ang kanyang kamay. Umupo si Marisol sa gilid ng kama at hinawakan ang marupok na kamay ng ama. Ang galit na matagal niyang kinimkim para dito ay biglang napalitan ng awa. "Tay, bakit ka nandito? Bakit ka nagpagamit kay Doña Imelda?" Sa gitna ng mga pag-ubo at hirap sa paghinga, ikinuwento ni Peping ang lahat. Noong araw, bago pa man magkakilala, sina Marisol at Aris, may malaking utang na loob si Peping kay Doña Imelda dahil sa isang malaking kaso ng panloloko sa lupa. Si Doña Imelda, gamit ang kanyang pera at impluwensya, ay pineke ang mga titulo ng lupa ng ilang mahihirap na magsasaka. Si Peping, na noon ay isang maliit na empleyado sa munisipyo, ang nakakita sa mga pekeng dokumento. Bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ni Doña Imelda. "Binantaan niya ako, Marisol," humihikbing sabi ni Peping. Gumawa siya ng mga ebidensya para palabasin na ako ang may kasalanan sa lahat. Sinabi niya, "Isang salita ko lang, habang buhay akong mabubulok sa kulungan." Ginamit niya ang utang ko sa sugal para lalo akong idiin. Doon naintindihan ni Marisol ang lahat. Ang pagtataksil ng kanyang ama ay hindi lang dahil sa kasakiman. Ito ay dahil sa takot. Isang takot na mas malaki pa sa pagmamahal niya para sa sariling anak. Nang malaman niyang buntis ka kay Aris, pagpapatuloy ni Peping, lalo siyang natakot. Ayaw niyang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa isang pamilya ng kriminal na tulad ko. Kaya ginawa niya ang lahat para sirain ka. Ang perang ibinigay niya sa akin sa ospital, hindi lang yun bayad para sa pagpirma ko. Iyon ang bayad para sa habambuhay kong pananahimik. Napahawak si Marisol sa bibig, pinipigilan ng isang malakas na pag-iyak. Ang kanyang ama ay isa ring biktima. Isang bilanggo sa sarili nitong kasalanan at sa kalupitan ni Doña Imelda. "Tay, nasaan ang mga ebidensya? Ang mga totoong dokumento?"
Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Isang matinding pag-ubo ang yumanig sa katawan ni Peping. Humihingal ito. Tila bawat hininga ay ang kanyang huli na. Pilit niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang dibdib ni Marisol. Nasa kanya lahat. Ang mga pekeng titulo, ang report ng doktor na pumatay sa anak mo, nakatago lahat sa isang safe sa loob ng kanyang opisina sa mansyon. Ang halos pabulong na sabi nito. Anghel! Anghel ang susi! Biglang nanlaki ang mga mata ni Poport ni Peping. Humihingal ito. Tila bawat hininga ay ang kanyang huli na. Pilit niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang dibdib ni Marisol. Nasa kanya. Lahat. Ang mga pekeng titulo, ang report ng doktor na pumatay sa anak mo, nakatago lahat sa isang safe sa loob ng kanyang opisina sa mansyon. Ang halos pabulong na sabi nito. Anghel! Anghel ng umaga! Iyon ang susi! Biglang nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang anghel ng umaga, ang kwintas na ipinambintang sa kanya. Hindi lang yon isang alahas. Iyon pala ang susi sa lahat ng kasamaan ni Doña Imelda. Isang huling malalim na hininga ang pinakawalan ni Peping. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Marisol. Patawad, anak. Patawarin mo ang mahina mong ama. At sa huling pagkakataon, pumikit ang mga mata ni Peping. Ang mahigpit na pagkakahawak sa kamay ni Marisol ay unti-unting lumuwag. Ang kislap ng buhay ay tuluyan ng nawala. Naiwan si Marisol sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang ama. Wala ng luha. Ang awa at sakit na kanyang naramdaman ay dahan-dahang nag-alab at naging isang hindi mapapatay na apoy ng galit. Hinaplos niya ang malamig na pisngi ng kanyang ama at bumulong. Makakamit niyo ang katarungan, Tay. Ikaw at ang anak ko, ipangangako ko yan. Ang huling salita ni Peping ay hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang huling habilin, isang armas na ibinigay sa kanya para tapusin ang laban. At ngayon, alam na ni Marisol kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang makuha ang kwintas na yon, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Hindi lahat ng libing ay may kasamang luha. Ang ilan ay may kasamang sumpa. Isang tahimik na pangako na ang bawat patak ng dusa ay babalik sa mga taong nagpunla nito. Sa isang pribadong sementeryo sa labas ng lungsod, dinala ni Marisol ang mga labi ng kanyang ama. Walang engrandeng seremonya, walang maraming bulaklak. Kasama niya si Solen at si Gabriel, ang tanging dalawang tao na nakakaalam ng tunay na timbang ng kanyang pagkatao. Habang ibinababa ang kabaong ni Peping sa ilalim ng lupang mamasa-masa pa dahil sa nakaraang ulan, hindi na umiyak si Marisol. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bintana ng isang abandonadong bahay, malamig, madilim, at puno ng mga lihim. Lahat ng kinuha nila sa iyo, Marisol, babawiin natin. Mahinang sabi ni Solen habang nakahawak sa balikat ng kanyang kambal. Lumingon si Marisol kay Gabriel. Ang abogado ay nakatitig sa kanya ng may halong pag-aalala at paghanga. Gabriel, kailangan nating bilisan. Ang anghel ng umaga ay hindi lang alahas. Ito ang susi sa lahat ng ebidensya na magpapakulong kay Imelda. Kung nandoon sa safe ang report ng doktor tungkol sa anak ko, iyon ang magiging huling pako sa kabaong ng mga magbanua. Tumango si Gabriel. Nagsimula na ang planong pag-ipit sa pananalapi ng Magbanua Logistics, Solen. Sa loob ng 2 linggo, mawawalan sila ng budget para sa kanilang mga operasyon. Mapipilitan silang humingi ng tulong sa iyo. O mas malala, mapipilitan silang ibenta ang mga ari-arian sa mansyon para lang makabayad sa utang. Bumalik sila sa Manila na may dalang bagong layunin. Bilang si Solen Cruz, lalong naging agresibo si Marisol sa pakikipag-ugnayan sa pamilya Magbanua. Inimbitahan niya si Aris sa kanyang opisina, isang silid na puno ng salamin at bakal, sumisimbolo sa kanyang binalutiang damdamin. Aris,
Nalaman ng aking mga analyst na ang inyong kumpanya ay may mga ghost employees at mga irregularidad sa mga titulo ng lupa. Direkta niyang sabi habang dahan-dahang iniikot ang kanyang mamahalin at itim na ballpen. Namutla si Aris. Solen, inaayos na namin yan. Si Mommy ang humahawak ng mga legal documents pero sinisiguro ko sa'yo, malinis ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marisol. Gusto kong maniwala sa'yo, Aris. Pero para magpatuloy ang ating partnership, kailangan kong makita ang inyong private vault. Gusto kong i-audit ang bawat dokumento nyo ng personal. Nag-alinlangan si Aris. Ang vault ni Mommy ay nasa loob ng kanyang library. Walang pwedeng pumasok doon kundi siya lang. Kung ganoon, wala tayong pag-uusapan. Sabi ni Marisol, sabay tayo. Tila tatapusin na ang pulong. Hindi ako maglalagay ng pera sa isang kumpanyang may mga nakatagong kalansay. Dahil sa takot na mawala ang nag-iisang pag-asa ng kanilang pamilya, bumigay si Aris. Wait, kakausapin ko si Mommy. I'll make sure you get access. Just, please don't pull out of the deal. Habang paalis si Aris, naiwan si Marisol na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila bumubulong sa kanya. Ito na yon. Isang hakbang na lang at mahahawakan ko na ang ebidensya. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang kaganapan ang nangyari sa mansyon ng Magbanua. Dahil sa stress at sunod-sunod na problema sa kumpanya, nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Doña Imelda. Agad siyang itinakbo sa ospital ni Aris. Nang mabalitaan ito ni Marisol, alam niyang ito na ang golden moment. Habang abala ang lahat sa ospital, ito ang pagkakataon niyang pasukin ang library nang walang nakakakita. Gamit ang duplicate key na ibinigay sa kanya ni Yaya Loring sa nakaraang pagkikita, dahan-dahang pumasok si Marisol sa mansyon. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila may kasamang mga bulong ng nakaraan. Nang makarating siya sa library, agad niyang hinanap ang malaking painting ni Doña Imelda na nakasabit sa dingding. Sa likod nito, ayon kay Peping, naroon ang vault. Inalis niya ang painting at bumungad ang isang makabagong digital vault. Ngunit mayroong isang maliit na keyhole sa gilid nito, isang mechanical na override. Doon niya naalala ang sinabi ng kanyang ama. Anghel ng umaga ang susi. Nagsimulang maghanap si Marisol sa mga drawer ng lamesa ni Imelda. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat tunog ng hanging humahampas sa bintana ay nagpapatalon sa kanyang puso. Ngunit sa halip na kwintas, isang maliit na folder ang kanyang nahanap. Nang buksan niya ito, hindi mga dokumento ng lupa ang nakita niya. Ito ay isang collection ng mga clippings ng dyaryo mula sa Singapore. Mga balita tungkol sa isang matagumpay na businesswoman na nagngangalang Solen Cruz. At sa gilid ng mga clippings, may mga sulat kamay si Imelda. Sino ka ba talaga? Bakit kamukha mo ang basurang yon? Nanigas si Marisol. Alam na ni Doña Imelda ang tungkol sa kanyang pagkatao. O hindi bababa sa o magbaya ma. Mayroon na itong malubhang duda. Biglang bumukas ang pinto ng library. Ang tunog ng mga yabag ay dahan-dahang lumalapit. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang kinalalagyan. Miss Cruz, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito si Aris. Hindi ito si Imelda. Ito ay ang private investigator ng pamilya Magbanua na may hawak na kamera at nakatitig sa kanya nang may mapanganib na ngiti. Ang bawat sikreto ay may sariling buhay. At kapag pilit mo itong hinukay, kailangan mong maging handa na mabaon din sa ilalim ng katotohanan. Nanatiling nakatayo si Marisol sa gitna ng library, ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kawayang tumatanggi sa lakas ng hangin. Tinitigan niya si Dante, ang private investigator na mukhang nasisiyahan sa kanyang pagkakaipit. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbibigay ng mahabang anino sa mukha nito na tila isang bulto ng panganib na matagal nang naghihintay sa dilim. You're making a mistake, Mr. Dante.
Kalmadong sabi ni Marisol, bagamat ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpintig sa loob ng kanyang dibdib. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Isang maikling tawa ang kumawala kay Dante habang tinitingnan ang screen ng kanyang kamera, kung saan kitang-kita ang mga litrato ni Solen na nangingialam sa mga gamit ni Doña Imelda. Miss Cruz, o kung sino ka man, alam ko kung sino ang nagbabayad sa akin. At alam ko rin na ang mga litratong ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon para kay Doña Imelda. Dahan-dahang humakbang palapit si Marisol. Sa bawat paglapit niya, ang lamig ng kanyang aura ay tila unti-unting lumalamon sa kumpiyansa ni Dante. Magkano ang bayad sa iyo ng mga magbanwa? 1,000,000? 2? Tumigil siya sa harap ng lalaki. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang tahimik na labanan. Dudoblehin ko? Hindi. Lalakdihan ko pa. Ibibigay ko sa iyo ang perang hinding-hindi mo kikitain kahit magtrabaho ka pa ng habambuhay sa ilalim ng mga magbanwa. Ngunit may isang kapalit. Napatigil si Dante. Ang kasakiman ay uan at unting gumuhit sa kanyang mukha. Pinalitan ang dati nitong yabang. Anong kapalit? Ibigay mo sa akin ang lahat ng nahanap mo tungkol sa akin at sabihin mo sa akin kung nasaan ang anghel ng umaga. Ang malamig na utos ni Marisol. Ibinaba ni Dante ang kanyang kamera. Wala rito ang kwintas. Doña Imelda is paranoid. Kahit sa pagtulog, hindi niya hinihiwalay ang alahas na yon. Isinama niya yon sa ospital, nakasabit sa loob ng kanyang bag na laging hawak ng kanyang private nurse. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Good choice, Dante. Hintayin mo ang tawag ng assistant ko para sa iyong bayad. At tandaan mo, isang maling galaw. Hindi lang pera ang mawawala sa iyo. Mabilis na lumabas si Marisol sa mansyon at agad na tinawagan si Gabriel. Gabriel, nasa ospital ang kwintas. Pupunta ako doon ngayon din. Doña Imelda thinks she's safe, but she's actually holding the key to her own destruction. Nang makarating siya sa St. Luke's Medical Center, ang amoy ng disinfectant at ang nakakabinging katahimikan ng VIP floor ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Aris na nakaupo sa labas ng kwarto, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader. Pagod at tila nawawala sa sarili. Aris, tawag niya sa mahinang boses. Nag-angat ng tingin si Aris at nang makita ang mukha ni Solen, tila nabuhayan siya ng loob. Solen, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. I heard about your mother. I just wanted to check on you. Pagsisinungaling ni Marisol habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Aris. Ang bawat haplos niya ay may kasamang lason, isang pagpapanggap na alam niyang kailangan para makalapit sa kanyang target. Salamat. Sobrang gulo lang ng lahat ngayon. Bulong ni Aris. Gusto mo ba siyang makita? Tulog siya ngayon. I'd like that, sagot ni Marisol. Pumasok silang dalawa sa loob ng marangyang kwarto. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Imelda ay ang tanging ingay sa loob. Naroon ang matanda, namumutla at tila isang tuyot na dahon. Ngunit kahit sa ganitong kalagayan, bakas pa rin ang lupit sa kanyang mukha. Sa tabi ng kama, sa ibabaw ng maliit na lamesa, naroon ang isang itim na Hermes bag. Aris, can you get me some coffee? I think we both need it, sabi ni Marisol habang nananatiling nakatingin kay Imelda. Nang lumabas si Aris, mabilis na kumilos si Marisol. Nilapitan niya ang bag at dahan-dahang binuksan ang zipper nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik at takot. At doon, sa ilalim ng mga gamot at mamahaling panyo, nakapa niya ang malamig na metal at ang matutulis na diamante. Inilabas niya ang anghel ng umaga. Ang kwintas na naging saksi sa kanyang paghihirap ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng kwarto. Hinanap niya ang maliit na lock sa pendant nito, isang lihim na compartment na binanggit ni Peping. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pendant,
Isang tuyot at malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang pulso. Dahan-dahang iminulat ni Doña Imelda ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng kamandag, tila isang ahas na nagising sa gitna ng pagtulog. Alam ko na ikaw yan, Marisol. Ang paos at nanginginig na bulong ng matanda. Kahit anong maskara ang isuot mo, ang amoy ng basura ay hindi mo maitatago. Nanigas si Marisol. Ang hawak ni Imelda sa kanyang pulso ay mahigpit. Tila ayaw na siyang pakawalan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng kwarto ay bumukas at pumasok si Aris na may hawak na kape. Ang tingin ni Aris ay napunta sa kamay ni Marisol na nasa loob ng bag ng kanyang ina at sa kwintas na hawak-hawak nito. Solen, anong ginagawa mo? Ang naguguluhang tanong ni Aris. Ang katahimikan sa loob ng kwarto sa ospital ay tila isang bombang naglalayong sumabog sa bawat segundong lumilipas. Ang mga mata ni Aris ay pabalik-balik sa kanyang ina na tila nakakita ng demonyo at kay Solen na nananatiling nakatayo nang may gilas kahit na ang kanyang kamay ay nahuli sa loob ng bag ng matanda. Aris, palayasin mo ang babaeng ito. Ang nanghihinang sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Marisol. Siya si Marisol, ang basurang itinapon natin. Nagbalik siya para ubusin tayo. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ngunit hindi bago niya tuluyang nakuha ang kwintas na anghel ng umaga. Mahigpit niya itong ikinubli sa kanyang palad. Nananaginip na ang mami mo, Aris, ang kalmadong sabi ni Marisol habang humaharap sa asawa. The medication must be too strong. Tinatawag niya ako sa pangalan ng isang taong matagal na ninyong kinalimutan. Is that how guilty you both are? Solen, I don't understand. Naguguluhang sabi ni Aris. Lumapit siya sa kama. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang ina, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang pagdududa ay nagsisimula nang bumuo ng lamat sa kanyang isipan. Huwag kang maniwala sa kanya, ungal ni Imelda, ngunit ang kanyang katawan ay bumigay dahil sa pagod at bugso ng emosyon. Ang makinang nagbabantay sa kanyang puso ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Isang babala na ang kanyang presyon ay tumataas na naman. I think it's best if I leave, sabi ni Marisol. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Call me when things are stable. Marami pa tayong pag-uusapan sa grand anniversary ng Magbanwa Logistics. Mabilis na lumabas si Marisol sa ospital. Sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan niya ang kanyang palad. Naroon ang anghel ng umaga, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Gamit ang isang maliit na aspil, binuksan niya ang lihim na compartment sa likod ng pendant. Doon, nakatago ang isang maliit na susi na may tatak ng isang tanyag na security bank. Nandito na ang lahat, Gabriel, sabi ni Marisol sa telepono. Ihanda mo na ang lahat para sa selebrasyon bukas. Sisiguraduhin nating ito ang huling gabing makakatulog ng mahimbing si Imelda. Kinabukasan, ang Manila Hotel ay puno ng mga kilalang tao, politiko at mga negosyante. Ang ika-50 anniversary ng Magbanwa Logistics ay ang pinakainaabangang kaganapan sa buong taon. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga gintong bulaklak at ang alak ay walang tigil sa pagdaloy. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Imelda na pilit na nagpapakita ng lakas sa kabila ng kanyang karamdaman. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, tila naghihintay sa pagdating ng isang kaaway. And now, anunsyo ng MC, let us welcome our guest of honor and our strategic partner, Miss Solen Cruz. Ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot
sa buong paligid nang pumasok ang dalawang babae na magkaagapay. Pareho silang nakasuot ng puting gown, pareho ang kanilang ayos ng buhok, at parehong-pareho ang kanilang mga mukha. Si Solen Cruz at si Marisol. Ang mga bulungan ay tila isang dagundong ng ulan sa loob ng silid. Si Aris ay napatayo. Ang kanyang kopita ay nahulog at nabasag sa sahig. Si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sino? Sino sa inyo ang totoo? Ang nanginginig na tanong ni Aris habang papalapit ang kambal sa entablado. Kami ay iisa, Aris, ang sabi ni Solen Cruz, ang tunay na bilyonaryo. Ngunit ang kapatid ko, ang babaeng minahal mo, at pinabayaan mong durugin ng iyong ina, ay narito para hingi ng iyong pananagutan. Hinarap ni Marisol ang audience. Sa likuran niya, ang malaking screen na dapat ay magpapakita ng kasaysayan ng kumpanya ay biglang nagpalabas ng isang video. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang CCTV footage mula sa isang pribadong ospital 5 taon na ang nakalilipas. Doon kitang-kita at rinig na rinig ang boses ni Doña Imelda habang kinakausap ang isang doktor. I don't care about the child. Kill it. Just make it look like an accident from the fall. I will not have a magbanwa child coming from that trash. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang mag-record gamit ang kanilang mga telepono. Si Aris ay tila estatwang nanigas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen, habang ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Hindi totoo yan. Isang paninirang puri iyan. Sigaw ni Doña Imelda. Pilit na inaabot ang mikropono, ngunit hinarangan siya ni Gabriel. Ito ang mga totoong medical records, Mrs. Magbanua. Sabi ni Gabriel, itinataas ang mga dokumentong nakuha nila mula sa safe gamit ang susing nasa kwintas. Ang ebidensya ng iyong pagmamanipula sa dinner, A-test, ang iyong pandaraya sa mga titulo ng lupa, at higit sa lahat, ang pagpatay sa sarili mong apo. Biglang bumukas ang mga pinto sa likuran at pumasok ang isang grupo ng mga operatiba mula sa NBYs. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol. Doña Imelda Magbanua, you are under arrest for multiple counts of fraud, physical abuse, and conspiracy to commit infanticide, ang deklara ng opisyal. Habang kinakabitan ng posa si Doña Imelda sa harap ng buong alta sosyedad ng Maynila, napaluhod si Aris sa gitna ng entablado. Humahagulgol siya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Patawad, Marisol. Patawarin mo ako. Ungal nito. Tiningnan siya ni Marisol nang may halong awa at galit. Ang maskara ni Solen Cruz ay tuluyan ng natanggal. Ngunit ang babaeng natira ay hindi na ang Marisol na marupok. Ang patawad ay para sa mga nagkamali. Nang hindi sinasadya, Aris. Ang malamig na sabi ni Marisol. Ngunit ang pagpili mong manahimik habang pinapatay ang anak natin, iyan ay isang kasalanang kahit ang langit ay hindi kayang patawarin. Habang hinihila palabas si Doña Imelda na nagsisisigaw at nagwawala, naiwan ang ballroom sa isang nakakabinging katahimikan. Ang imperyo ng mga Magbanua ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Hindi dahil sa labas na kaaway, kundi dahil sa sarili nilang kasamaan na itinago sa loob ng maraming taon. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Madalas, ito ang mabigat na hininga ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Matapos ang madulang gabi sa Manila Hotel, ang pangalan ng mga Magbanua ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang bawat pahayagan at social media post ay puno ng mukha ni Doña Imelda. Ang dating reyna ng alta sosyedad ay ngayon ay isang bilanggo na lamang sa isang malamig at madilim na selda, naghihintay ng hatol para sa kanyang mga krimen. Isang linggo ang lumipas, dinalaw ni Marisol si Doña Imelda sa kulungan. Hindi siya naroon para manlibak, kundi para tuluyan ng ibaon ang multo ng kanyang nakaraan.
Nakaupo sila sa magkabilang panig ng isang makapal na salamin. Wala na ang mamahaling alahas ng matanda. Wala na ang kanyang maayos na buhok. Ang natira na lamang ay isang matandang babaeng puno ng pait. Nandito ka ba para panoorin akong ganito, Marisol? Ang paos na tanong ni Imelda, ang kanyang boses ay tila kalawang na kumakaskas sa bakal. Akala mo ba nanalo ka na? Kahit mabulok ako rito, hinding-hindi mababago ang katotohanan galing ka sa basura. Tinitigan siya ni Marisol ng matagal. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit, kundi purong awa. Hanggang ngayon, Mrs. Magbanua, ang iniisip niyo pa rin ay ang pinagmulan ko. Pero tingnan niyo ang sarili niyo. Sino sa atin ang nasa ilalim ngayon? Ang yaman at pangalan na ipinagmalaki niyo ay hindi nakapagligtas sa inyo. Namamatay kayong mag-isa habang ako nagsisimula palang mabuhay. Dahan-dahang tumayo si Marisol. Hindi ako narito para maghiganti pa. Narito ako para sabihing pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa puso ko. Malaya na ako sa'yo. Lumabas si Marisol sa presinto at doon niya nakita si Aris. Nakasandal ito sa kanyang kotse. Magulo ang pananamit at puno ng pagsisisi ang mga mata. Ang mansyon ng mga Magbanua ay kasalukuyan ng kinukuha ng bangko dahil sa laki ng pagkakautang at mga kasong kinakaharap ng kumpanya. Marisol, tawag ni Aris. Ang boses ay puno ng pag-asa. I sold my remaining shares. I have enough to start a small life. Maybe we can try again. Somewhere far from here, malayo sa lahat ng gulo. Huminto si Marisol sa harap niya. Sa isang sandali, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng masasayang alaala nila noon sa maliit nilang silid. Ang mga pangarap na binuo nila bago ito gumuho. Ngunit mabilis itong napawi ng alaala ng malamig na semento ng kusina at ang amoy ng dugo sa kanyang binti. Binuksan ni Marisol ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tissue. Inilapag niya ito sa palad ni Aris. Ito ang kapares ng theory niyang sapatos ng sanggol, ang tanging bagay na naisalba niya mula sa basurahan 5 taon na ang nakalilipas. Ito lang ang tanging koneksyon natin, Aris, bulong ni Marisol. At tulad ng sapatos na ito, ang pagmamahal ko sa'yo ay wala ng kapares. Hindi na ito mabubuo pa. Please, Marisol, I love you. Pagsusumamo ni Aris, ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sapatos na hawak niya. Mahal mo ako? Ang mapait na tanong ni Marisol. Mahal mo ako? Pero hinayaan mo akong itapon sa gitna ng bagyo? Mahal mo ako pero naniwala ka sa kasinungalingan kaysa sa tibok ng puso ko? Aris, ang pag-ibig ay hindi lang salita. Ang pag-ibig ay proteksyon at bigo ka doon. Tinalikuran niya si Aris. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang huling pamamaalam. Rinig niya ang hagulgol ni Aris sa kanyang likuran. Ang tunog ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kahinaan. Ngunit hindi lumingon si Marisol. Bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa liwanag. Nang makasakay siya sa sasakyan kung saan naghihintay si Solen at si Gabriel, dahan-dahang huminga nang malalim si Marisol. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga puno na mabilis na nagdadaan. Are you okay? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng init at pag-aalala. Ngumiti si Marisol, isang tunay na ngiti na nagmula sa kanyang kaluluwa. Sa wakas, Gabriel, sa wakas, malaya na ako. Ngunit habang papunta sila sa sementeryo para ibalita sa kanyang ama at sa kanyang anak ang tagumpay ng katarungan, napansin ni Marisol ang isang pamilyar na itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. Isang sasakyang matagal na niyang hindi nakikita. Ang bawat paglalakbay, gaano man kadilim at kapait, ay laging humahantong sa isang dulo kung saan ang hininga ay hindi na kailangang pigilin. Ang itim na sasakyang sumusunod sa kanila
ay dahan-dahang huminto nang pumarada ang sasakyan ni na Marisol sa tapat ng sementeryo. Kinabahan si Gabriel at bahagyang humarang sa harap ni Marisol. Ngunit nang bumukas ang pinto ng kabilang sasakyan, hindi isang kaaway ang lumabas. Ito ay si Yaya Loring. Hawak ng matanda ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, ngunit may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Marisol at iniabot ang kahon. Ito lang ang tanging bagay na naiwan sa library bago ito selyuhan ng mga pulis. Bulong ni Yaya Loring. Hindi ito alahas, Marisol. Pero alam kong mas mahalaga ito sa'yo kaysa sa anumang diamante. Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang kahon. Sa loob nito ay ang telang borda na ginagawa niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang telang may disenyo ng mga bulaklak ng sampagita na dapat ay magiging bahagi ng kumot ng kanyang sanggol. May bahid pa rin ito ng natuyong dugo. Isang piping saksi sa gabing kinuha sa kanya ang lahat. Ngunit sa tabi nito, may isang lihim na sulat na itinago ni Peping bago siya dinala sa nursing home. Para sa aking apo, ang nakasulat sa labas ng papel. Sa loob, inamin ni Peping na bago pa man mangyari ang trahedya, binuksan niya ang isang trust fund para sa magiging anak ni Marisol gamit ang huling perang na panalunan niya sa sugal. Isang huling pagtatangka na maging isang mabuting lolo. Napahawak si Marisol sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pait na nararamdaman niya para sa kanyang ama ay tuluyan ng natunaw. Sa kabila ng kanyang kahinaan, sinubukan pa rin ni Peping na protektahan ang kinabukasan na hindi na nasilayan ng kanyang apo. Naglakad si Marisol patungo sa puntod ng kanyang anak at ng kanyang ama. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng init sa malamig na hangin ng hapon. Inilapag niya ang trio na sapatos at ang bordadong tela sa ibabaw ng marmol. Tapos na ang lahat, bulong niya sa hangin. Malinis na ang inyong mga pangalan. Ang katarungan ay hindi na isang pangarap lamang. Tumayo si Solen sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang kamay. What now, sister? The world is waiting for Solen Cruz and Marisol. Tumingin si Marisol kay Gabriel na tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Binibigyan siya ng espasyo para sa kanyang huling pamamaalam. Ang mga mata ng abogado ay puno ng paghanga at isang pangakong hindi na kailangan pang bitawan ng salita. Gusto kong bumalik sa pagbuburda, sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Pero hindi na para sa mga taong gustong itago ang kanilang kasamaan. Gusto kong magtayo ng isang paaralan para sa mga babaeng tulad ko. Mga babaeng binaliwala ng mundo, pero may mga kamay na kayang lumikha ng sining mula sa sakit. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang gaan sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang niya ay tila hindi na nakatapak sa lupa, kundi lumulutang sa isang bagong pag-asa. Wala na ang maskara ni Solen Cruz, wala na ang takot ni Marisol. Ang natira ay isang babaeng buo, matapang, at handa ng magmahal muli. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang huminto si Gabriel at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na singsing na may disenyong tila isang hibla ng sinulid na ginto. Marisol, panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa loob ng 5 taon, nakita ko ang bawat luha at bawat laban mo. Hindi kita minahal dahil sa yaman mo o sa ganda mo. Minahal kita dahil sa tibay ng iyong kaluluwa. Ngayong malaya ka na sa nakaraan. Maaari bang ako naman ang maging bahagi ng iyong kinabukasan? Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Iniwan silang dalawa sa isang sandaling tila nakaukit sa tadhana. Tumingin si Marisol sa singsing. Pagkatapos ay sa mga mata ni Gabriel kung saan nakita niya ang isang tahanan na hindi kailanman magiging isang kulungan. Ngumiti si Marisol. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ngunit bago siya makasagot, isang pamilyar na tinig
Mula sa malayo ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang tinig na akala niya ay hinding-hindi na niya maririnig muli. Ang bawat dulo ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang paghinga ng malalim bago simula ng isang bagong pahina. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Magbanua. Ang dating mansyon na naging saksi sa mga lihim at luha ay isa na ngayong museo at sentro ng sining. Ngunit para kay Marisol, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga gusali o yaman. Matatagpuan ito sa isang tahimik na bayan sa labas ng lungsod kung saan ang amoy ng dagat ay humahalimuyak kasabay ng bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita. Doon itinayo ni Marisol ang Bahay Marisol, isang pundasyon para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Sa loob ng maluwag na silid na puno ng liwanag, nakaupo si Marisol sa tabi ng isang bintana. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay muling humahawak ng karayom at sinulid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagbuburda para sa iba. Naghahabi siya ng sarili niyang kwento. Ang boses na tumawag sa kanya noong hapon sa sementeryo ay ang boses ng isang batang babae na nailigtas ng kanyang pundasyon. Isang paalala na sa bawat buhay na nawawala, may isang bagong pag-asa na isinisilang. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, naglalakad si Marisol sa dalampasigan kasama si Gabriel. Ang tubig ay marahang humahampas sa kanilang mga paa, tila hinuhugasan ang bawat natitirang pait ng nakaraan. Nakasuot si Marisol ng isang simpleng puting damit at sa kanyang daliri ay kumikinang ang gintong singsing na ibinigay ni Gabriel. Isang simbolo ng pangakong binuo sa gitna ng unos. Minsan, iniisip ko kung ano ang nangyari kay Aris, mahinang sabi ni Marisol habang nakatingin sa malayo. Narinig niya ang balitang si Aris ay namumuhay na ng simple sa probinsya. Malayo sa Rangya na dati ay naging kulungan nito. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa loob ng selda. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga dingding na hindi marunong makinig sa kanyang mga reklamo. Nahanap na niya ang sarili niyang kapayapaan sa paraang alam niya. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katiwasayan. At ikaw, Marisol, nahanap mo na ba ang sayo? Huminto si Marisol sa paglalakad at lumingon kay Gabriel. Sa mga mata ng lalaking ito, nakita niya ang lahat ng sagot na matagal niyang hinanap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi pinili niyang huwag nang hayaan ang sakit na diktahan ng kanyang bukas. Pinatawad na niya ang kanyang ama, ang kanyang asawa, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Ang kapayapaan ay hindi isang lugar, Gabriel. Bulong ni Marisol habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ito ay ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng hindi na biktima, kundi isang nagtagumpay. Malaya na ako, wala na akong utang na loob sa nakaraan. Hinalikan ni Gabriel ang kanyang noo, isang halik na puno ng paggalang at wagas na pag-ibig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisol ang presensya ng kanyang ama at ng kanyang anak sa hangin. Tila mga anghel na nakangiti mula sa kabilang buhay. Payapa na rin dahil alam nilang ang babaeng minahal nila ay hindi na muling luluha sa dilim. Ang huling hibla ng sinulid ay naisara na. Ang borda ng buhay ni Marisol ay hindi perpekto. May mga buhol ng hirap at mga bahid ng dugo. Ngunit ito ay isang obra maestra ng katatagan. Natutunan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi ang gintong kwintas sa leeg, kundi ang kalinisan ng konsensya at ang tapang na magmahal muli pagkatapos madurog. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, magkahawak kamay na naglakad ang dalawa patungo sa kanilang tahanan. Isang tahanan na puno ng tawa, ng pangarap, at ng pag-asang hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman.
Ang kwento ni Marisol ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa paghilom. At sa bawat tusok ng karayom sa kanyang pundasyon, itinuturo niya sa mundo na kahit gaano kagulo ang mga sinulid ng tadhana, laging may paraan para makabuo ng isang magandang bukas. Ang bawat tusok ng karayom sa kanyang pundasyon ay patuloy na nagpapaalala sa atin na kahit gaano kagulo ang mga sinulid ng tadhana, laging may paraan para makabuo ng isang magandang bukas. Sa puntong ito, nais kong huminga ng malalim kasabay ninyo. Maraming salamat sa pagtitiyaga at sa pagpapahiram ng inyong oras upang samahan si Marisol sa kanyang madilim ngunit makabuluhang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, hindi ko mapigilang maramdaman ang bigat sa aking dibdib, lalo na sa bahaging kinuha sa kanya ang lahat, sa gitna ng unos. May mga sandaling kailangan kong huminto dahil maging ang aking mga mata ay pinalalabo ng luha habang inilalarawan ang sakit ng isang inang nawalan ng anak at pag-asa. Ang kwento ni Marisol ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng maraming kababaihan na nakaranas ng matinding pagsubok, ngunit piniling bumangon at muling magtiwala sa kanilang sariling lakas. Ang sining ng pagbuburda na ginamit ni Marisol ay isang paalala sa atin na ang ating mga sugat, kapag tinahi ng pagmamahal at pagpapatawad, ay maaaring maging isang obra maestra ng katatagan. Tulad ng isang maliit na buto na kailangang dumaan sa dilim ng lupa bago maging isang magandang bulaklak, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang mahanap ang liwanag sa dulo ng pinakamahabang gabi. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paraan upang palayain ang ating sarili mula sa tanikala ng kahapon. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito, Nina Marisol, Solen at Gabriel, nais kong iwanan kayo ng isang tanong na maaari ninyong pagnilayan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging parusa para kay Doña Imelda at Aris? At kung kayo ang nasa kalagayan ni Marisol, kaya nyo rin bang bitawan ang lahat ng pait para sa inyong sariling katahimikan? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng munting apoy ng pag-asa sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang ating nobela, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng inyong komento, at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na maghabi ng mga kwentong aantig sa inyong damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng buhay. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal